Amen! Isang maulang tanghali sa bawat isa po sa atin at salamat sa Panginoon na sa kabila ng hindi magandang panahon ay nagkakasama-sama pa rin tayo sa programang ito. So salamat sa Panginoon, sa ating mahal na pastor na patuloy na nag-i-encourage sa bawat isa po sa atin na lalo pa nating makilala ang ating Panginoong Diyos sa panahon ng ganitong maulan, umulan man, umaraw, ay hindi dapat tayo maapektuhan ng ating Kristiyanong pamumuhay. At of course, nais ko pong batiin ang lahat po ng ating masugid na taga-subaybay ngayong oras na ito ng isang mapagpalang tanghali. At gayon din po sa bawat sulok ng ating area, ng ating simbahan, ang North, South, East, West, maraming at sa iba't ibang sulok ng mundo at ating mga taga-subaybay ay papagpalang tanghali. And of course, higit sa lahat, ang ating mahal na pastor na kung saan ay nasa La Union, San Fernando sa oras na ito dahil kanyang binibisita po yung gawain doon dahil kasulukuyang nagsisimula na po magpabakod yung ating mission doon po sa San Fernando. Kung kaya ipanalangin natin sila na huwag magkasakit, no? At bigyan sila ng kalakasan ng pisikal na pangangatawan ng ating Panginoon upang tuloy-tuloy po yung gawain. Umulan man, umaraw, ang gawain ng Panginoon ay magpapatuloy. And of course, nais ko rin batiin ang aming area, ang West Bank family, lalong-lalo na po ang mga tatay ng isang mapagpalang tanghali. And of course, ang aking pamilya, Sister Cynthia, Pauline at Tricia na nasa Osaka, Japan sa oras na ito. Iniwan na ako, partner. Napansin ko nga kung kailan maulan. At kung kailan maulan na hindi nakiayon ng panahon. Ano po? Pagiging ang tadhana. Mayroon talagang napakasakit, Kuya Eddie. And of course, bago tayo magpatuloy ay nais kong batiin ang aking partner. Yaman din lang na umuulan ng pagbati ang ating mga panauhin. Ay nais ko rin batiin personal. Partner, happy birthday. Thank you, kapatid. Salamat sa buhay mo at salamat sa pagmamahal mo sa Panginoon at higit sa lahat sa gawain. Ang daming bumabati sa iyo, partner. Ganyan talaga. Maraming maraming tagahaga. Hindi, marami lang tayo mga kaibigan dyan. Yeah, yung iba niyan, alam nyo na. Oo. And of course, siyempre, gusto ko ibalik sa'yo upang mabigyan mo rin ng pasasalamat ang lahat ng bumabati sa'yo. Yes, of course. Magandang tanghali po sa lahat po ng mga viewers po natin, Luzon, Visayas at Mindanao. At saan panig man kayo ng mundo, magandang tanghali sa inyo pong lahat. Of course, magandang tanghali sa ating mahal na pastor at sa kanyang mga kasama na kasalukuyang ngayong nagtatrabaho kahit umuulan. At sabi ko nga sa panalangin ko, na iingatan kayo lagi ng Panginoon, Pastor. Amen. At sa lahat naman ng mga bumabati sa akin, ay maraming salamat po sa inyo at sabi nga, lahat ng papuri binabalik natin sa Panginoon. At salamat sa Panginoon sapagkat binigyan tayo ng another year ng Panginoon. At ang prayer ko rin ay patuloy pang maging pagpapala sa tao at sa gawain ng Panginoon. At yun lang. At of course, binabati ko rin yung aking area, ang Makati Central Family. Magandang tanghali sa inyo, lalong-lalo na sa mga tatay na nakasubaybay sa atin ngayon. Mga kapatid, magandang tanghali po. Huwag po kayong aalis at patuloy po kayong tumutok sa programang ito sapagkat alam po namin na ito po ay makakatulong upang mas lalo pa nating mapagbuti ang pangangalaga natin bilang tatay sa ating mga pamilya. And of course, sa aking pamilya, sa aking asawa, Arog, good afternoon sa iyo, mahal kita, at sa aking mga anak. Salamat at God bless sa inyong lahat. Brother Noel. Amen. So, maraming salamat, Sir Rudy, at maligayang kaarawan sa iyo at
dalangin ko na lagi kang magagamit ng Panginoon sa kanyang gawain. At bigyan ka pa ng... May sinasabi na naman yung kapatid natin si Ate Flor Solomon. Sige, sabi mo. Happy birthday po, Sir Rudy. Guwapo. Wow. Kita mo naman. Yes, Talaga naman. Siyempre, pag nasa piling ka ng Panginoon, pabagandahin ka. Yan. Pagkagwapuhin ka. Tama. Walang anak ng Diyos na pangit. We are created perfect. Di ba sabi yan nga? ang sinasabi Perfect. ko. Yan Yan ang sinasabi yung sa salita ko. ng Diyos. Kaya kung tayo ay may salita ng Diyos, talaga makikita mo, yung mga bagay na yan, ay talagang kalakip na yan. Yeah, amen. Kalakip na yan dahil sinabi na yan sa kanyang salita. That's right, Amen. brother. Amen. That's So, right. tayo na po ngayon ay magpapatuloy mga kapatid. At salamat po sa ating mga viewers. At sinasabi po namin mga kapatid na kung meron po kayong magandang masasabi patungkol po sa ating usapin o meron po kayong personal na karanasan patungkol po sa ating topic, ay wag po kayong mahiya. Dahil malaki pong tulong yan sa personally sa amin at sa ating mga taga-subaybay. Ano po? So ating napag-usapan mga kapatid ang ating usapin nung nakaraang Biyernes yung the importance of God's Word in the family. Ano po? Amen. At siyempre bilang mga anak ng Diyos, bilang pamilya ng Diyos, ay makikita dapat natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos, unang-una po sa ating sarili. Lalong-lalo na po sa atin, mga Yes, tatay, amen, ano po, amen. na tayo po yung pinagkatiwalaan ng ating Panginoon Diyos na pangunahan ng ating pamilya. At kinakailangan na bilang mga tatay, dapat po tayo ay mayroong kaalaman, ano? Mas malawak ang ating kaalaman sa salita ng Diyos at dapat may malalim po tayong mas malalim na karanasan sa ating Panginoon Diyos upang ang ating pamilya, mga kapatid, ay lumakad din at mamuhay na may katapatan sa ating Panginoon. That's at ang right. ating naging text ng ating usapin, mga kapatid, ay nagmula po sa Psalms 119 verse 105. Sabi po rito ng Bible, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ano po? At napakaganda ang sinabi po ng Biblia na ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ano po? Wow. At napakaganda po na talagang panghawakan natin ang ating ang salita ng ating Panginoon Diyos upang hindi po tayo magkaroon ng pag-aalinlangan sa ating pamumuhay. Ano po? At alam niyo po mga kapatid na ang salita po ng Diyos dapat po, ito po ang magiging pundasyon ng ating buhay. Ano po? Na kahit anumang uri ng kalamidad, ano po? At uri ng bagyo, pagsubok, problema, o mga bagay-bagay na nakakapag-discourage sa ating pamumuhay, ay hindi po tayo basta-basta mabubuwal. Dahil tayo po ay founded and rooted sa salita ng Diyos. At yan po ang kailangan natin, mga kapatid. At lalong-lalo na po sa ating mga tatay. Ano po? Hindi po madali itaguyod ang ating pamilya. Pero alam niyo po, napakasarap kapag habang itinataguyod mo ang iyong pamilya ay nakakasama mo ang ating Panginoon Diyos. Which is, ang ating Panginoon Diyos naman, ang siyang nag-establish ng pamilya, kung titignan po natin. At kung kasama natin ang siyang nagtatag ng pamilya, ano po ang dapat natin pangambahan? Ano po? Dapat mawawala po sa atin yung mga ganyang pag-aalinlangan, problema, pagdududa. Dahil meron po siyang salita ng Diyos na siyang ibinigay po sa atin, na siyang lalakaran natin at basihan ng ating pamumuhay upang hindi po tayo kung saan-saan pupunta, kung saan-saan tayo pag nagkaroon ng problema, kung sino-sino po ang ating nilalapitan. At kita naman na po natin kung ano po ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. At dapat po mapatunayan po natin yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Pag sa ganon, mayroon po tayong lakas ng loob na ibahagi sa ating mga anak
at sa ating may bahay na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. At ito po yung ang salita po ng Diyos ay napag-usapan din po natin nung nakaraang Biyernes ay ito po yung ating gabay. Ano po? Gabay sa ating buhay. Alam niyo po mga kapatid, estranghero lamang po tayo dito sa ibabaw ng lupa. That's right. Amen. At habang tayo po ay naglalakbay, marami po tayo mga bagay-bagay na ma-encounter. Ano po? Dahil alam niyo po, ang buhay po natin nakaplano na sa Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano ang bandang dulo natin. Yeah, ano po? that's right. Alam niyo po, Amen. nung sinilang po tayo dito sa ibabaw ng lupang ito, alam na ng Diyos kung saan tayo patutungo. Ano po? Alam na kung tayo ay habang tayo naglalakbay dito sa ibabaw ng lupang ito, ay hindi po tayo magkakaroon ng kadilimang pamumuhay kapag ang salita ng Diyos ang ating gagawing ilawan ng ating mga tanglaw ng ating landas. Ano po? Kaya nga sa ating paglalakbay mga kapatid, marami po tayong mga bagay-bagay na hindi inaasahan sa ating paglalakbay dito sa ibabaw ng lupang ito. Ngunit ang kagandahan nito mga kapatid, magpalaot-laot man tayo, pero ang pinakadulo natin, ang pinakamagandang lugar na ating destinasyon, walang iba kundi yung kaharian ng ating Panginoon Diyos na siyang hinanda po sa atin. Kaya nga po, hindi man tayo mayaman dito sa ibabaw ng lupang ito, wala man tayong magandang sasakyan, wala man tayong magandang bahay, wala man tayong pera, pero sa bandang dulo, dan natin makikita kung ano po ang ating kalagayan. Ano po kung paano po pinahalagahan ng Diyos yung ating buhay. Kaya nga po yung kanyang salita na siyang kanyang iniwan, mga kapatid, ay dapat po natin, yan po yung ating magiging ilawan ng ating paa. Amen. Habang po tayo ay naglalakbay dito po sa ibabaw ng lupang ito. At ito po dapat yung liwanag ng ating landas. Ano po? Na kahit madilim, ano po, ay kasama natin ang Panginoon. At yan po yung naggagabay sa ating buhay. Lalong-lalo na po sa ating pamilya. Wala pong permanenteng bagay dito sa ibabaw ng lupang ito. Lahat po ng bagay ay temporary. At magkakaroon lang po tayo ng eternal na bagay kapag dumating na sa atin yung tinatawag na kamatayan, kapag kinuha na tayo ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, napakaganda na mayroon tayong gabay sa ating pamumuhay na kung saan yung salita ng Diyos upang hindi tayo mamuhay sa kadiliman. Ibig sabihin, hindi tayo mamumuhay sa kasalanan, kundi mamumuhay tayo sa liwanag ng salita ng Diyos na siyang magsisilbing ilawan at liwanag ng ating landas. Ano po mga kapatid? At alam niyo po, napag-usapan din natin nung nakaraang linggo, nakaraang Biyernes na ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. Ano po? Amen. Siya po ang That's nagbibigay ng pag-asa sa ating buhay. Ano po? Kaya nga, napakaganda na kilala natin ang ating Diyos. Ano po? Kaya nga, Amen. ang That's ganda right. ng ating tema ngayong taon na to, that I may know Him. Ano po? Dapat kilala natin kung sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran at yung kanyang salita na siyang iniwan sa atin upang magkaroon tayo ng maganda at matibay na relasyon sa Kanya at lalo't higit na makilala natin ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pangako, ang Kanyang salita na siyang iniwan sa atin. At yan po mga kapatid yung ating mga natalakay nung nakaraang Biyernes na kung saan ay naging magandang gabay sa atin ang kanyang salita ng Diyos. At ating ipagpapatuloy ngayon mga kapatid yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating pamilya. And of course, lalong-lalo na sa ating sarili. Brother Rudy, sir. Happy birthday.
Thank you so much, Brother Noel. At yun nga pa nga kapatid, napakagandang binalik tanaw natin yung mga napag-usapan natin last week. Ano po? At gamit yan pong verse na ating binitawan last week, yung Psalms 119, verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Alam nyo mga kapatid, sabi nga kung ito'y nasubukan na, sa madaling salita, ito'y subok na po ni David na siyang sumulat ng talatang yan. At alam naman natin na si King David ay talagang man of war. Kumbaga sa atin pa, talagang higit ano pa, kailangan niya talaga ng salita ng Diyos. At walang ibang nagdulot ng tagumpay sa kanya, kundi nung sinunod niya ang mga utos o ang salita ng Diyos. At ngayon mga kapatid, nais ko lang pong ipaalala sa atin na sabi nga diyan, Thy word is a lamp unto my feet. Meron po tayong mga ginagawa o meron po tayong gustong puntahan o araw-araw na ginagawa sa buhay. Masasabi ko na may lakbayin ang buhay Ano po mga kapatid, yun po yung nais kong sabihin Meron pong gustong puntahan natin o direksyon na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon kung saan tayo tutungo. Yung sinasabi ni Brother Noel kanina na nung pagkasilang pa lang natin, alam na ng Diyos kung ano yung future natin kung ano yung kahantungan natin. Ano po, pero pinaka-the best dyan ay yung maging gabay natin yung salita ng Diyos tungo sa direction na gusto ng Diyos na mapuntahan natin, yung kahinatnan natin. So, sa madaling salita, sa lakbayin ng buhay, kailangan talaga natin ng gabay. At yung lamp, sabi nga, makikita natin, yun ay nagbibigay ng liwanag. At upang sa ganon, in times na nasa kadiliman tayo, lalong-lalo na, ay andoon pa rin nakikita natin yung mga danger na sa maling desisyon na ating ginagawa. Kaya mga kapatid, tandaan natin na yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa loob ng pamilya ay napakahalaga. Hindi po ba? Amen? So sa mga tatay na mga nandyan, alam nyo mga kapatid, ito yung nakikita ko Kapag ang tatay nagkamali o binaliwala niya yung salita ng Diyos at hindi niya inimplement doon sa loob ng tahanan at hindi yan nakita ng kanyang pamilya, ay maaari talaga na mapunta sa maling landas ang ating mga anak o ang ating pamilya. At yun naman po yung iniiwasan natin na huwag mangyari na mapariwara ang ating anak. Kaya walang ibang magandang gabay kundi yung salita ng Diyos. So tayo mga magulang, nararapat lang na sa atin talaga magmumula yung ating pagtuturo ng salita ng Diyos. Kasi responsibilidad po natin yun Hindi lang naman po yung maibigay yung gusto nila sa pang-araw-araw, kundi higit sa lahat ay yung maipakilala natin ng gusto sa kanila ang katapatan ng Panginoon. At gayon din naman, maging gabay o pattern, mga kapatid natin, yung salita ng Diyos sa loob ng ating pamilya. Ako'y naniniwala na bawat pamilya ay nangangailangan po ng salita ng Diyos. At in fact, lagi kong sinasabi sa aking sarili, kung meron mang una na dapat makaranas ng katapatan ng Panginoon, ay ako na po yun dapat. Bilang isang padre di pamilya. Sapagkat kung nararanasan ko ang katapatan ng Diyos sa aking buhay, ay hindi na po mahirap ipakilala o ibahagi sa aking mga anak yung katapatan na yon, sapagkat mismo sa akin ay nangyari na. At yun yung pinakamaganda doon kung gagawin po nating gabay ang salita ng Diyos doon sa ating tahanan. At ngayon mga kapatid, bakit nga ba? Bakit kailangan nating gawing gabay ang salita ng Diyos sa loob ng ating tahanan? Okay? Una mga kapatid, ako'y naniniwala na ang salita ng Diyos kailanman ay hindi po nagkakamali. Ang salita ng Diyos, doon po lagi natin nakikita ang katotohanan. Yeah. Amen? Di po ba?
Kaya nga, kung sa loob ng katahanan, dapat makita ang katotohanan. Kasi pangit naman yung magkakasama ang pamilya pero merong kasinungalingan na nangyayari sa loob ng tahanan. So kailangan po merong katotohanan at tanging katotohanan ang nangyayari doon. Mahirap po na may membro tayo ng pamilya pero blurred sa kanya ang katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. Ang kagandahan sa salita ng Diyos, hindi nagbabago at hindi pa bago-bago. At yun yung pinakamaganda kung bakit yan yung magandang prinsipyo o pinangahawakan dapat ng isang magulang. Bakit ang salita ng Diyos, hindi po siya pabago-bago. Kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos, yun at yun at yun talaga ho yun. At totoo po yun. Meron pong katotohanan. Bakit? Sapagkat ang Diyos natin ay totoo. Ano po? Nasa Kanya rin ang katotohanan. Kaya nga, no wonder, sinabi ng Panginoong Jesucristo sa famous na talata, Brother Noel, na lagi nating nababasa, yung John chapter 14, verse number 6. Amen. Di po ba na ang sabi ng Panginoong Jesucristo doon, I am the way, the truth, and the life? Yeah. Amen. So kung mapansin po natin, He is the truth, mga kapatid. Yeah. Kung magiging gabay po natin, sa pasimula pa lang, ay yung salita ng Diyos, mamumuhay sa katotohanan ng ating mga anak. Amen. At mamumulat sila sa katotohanan. Tama. And hindi na po nila kailangan magsinungaling, mga kapatid, para lang ma-impress tayo o para lang maabot nila yung gusto nila, kundi itinuturo ng salita ng Diyos na yung katotohanan. Sino ang aayaw sa katotohanan, mga kapatid? Amen. Hindi po ba? Sa totoo lang, ngayon Brother Noel, talamak na ang kasinungalingan. Yeah, amen. Talamak na. Sa isipin ninyo, sabi nga, ang kasinungalingan, saan ka dadalhin? Sino ba ang author ng kasinungalingan? Walang iba naman, kundi si Satanas. Satanas, ang ating kalaban. Ang ating kalaban, ang kalaban din ng Diyos. Yeah. So kung doon pa lang, ay may kasinungalingan nangyayari, ibig sabihin, si Satanas ang nangunguna sa loob ng tahanan na yan. Yeah, amen. And no wonder, mga kapatid, hindi naman sa alam ko naman nanonood ang bawat isa kahit sa mga balita, ano po, sa gobyerno natin, sa nangyayari sa gobyerno natin. Abay talagang takipan ng pinagtatakpan kung ano yung katotohanan. Yeah. At ang gustong iparating sa atin yung pawang kasinungalingan. Yeah. Isipin mo yung isang kasinungalingan gagawing tama. Yeah, Mga amen. kapatid, kaya nga kung meron man magandang batayan ng klase ng pamumuhay na po pwede nating gawing ilawan sa ating lakbayin sa buhay, walang iba na po dyan kundi yung salita ng Diyos. Amen. Amen. Nandun ang katotohanan, mga kapatid. Yan ang katotohanan na hindi po pwede nating baliwalain. Itago. Hindi natin may tatago. Sabi nga sa totoo lang, Brother Noel, sa kahanap natin ng totoong kasiyahan, tingnan mo, yung totoong kasiyahan, totoong kasiyahan na lang pinag-uusapan. Di po ba marami yung na peke, marami yung pumunta sa maling landas ng kasiyahan kaysa sa totoong kasiyahan na dulot ng gabay ng salita ng Diyos. Yeah, amen. Wala namang totoong kasiyahan na magbibigay sa atin kundi ang Diyos din. Pero kung tingnan ninyo, nung araw, nung kapanahunan na hindi pa ako nakakilala sa Panginoon. Yeah. Lalo ngayon dahil birthday ko. Palagay ko, grabe na, malagihay ka ay, na ngayon. kagabi pa, kahapon pa, may dispiras kaya. Isipin mo. Dispiras at saka kaarawan. Isipin mo yan. Kagabi pa, sigurado yun. At sa kahanap natin ng maling celebration dahil hinahanap natin yung kasiyahan. Temporal. Temporal lang pala na kasiyahan ang dulot. Amen. At hindi tunay na kasiyahan. Yeah, amen. So, saan natin natagpuan yon, mga kapatid? Yun yung isang bagay na nais kong ibahagi. Yeah. At Kasi, makikita mo ba, Brother Rodin, mapapatunayan mo sa iyong buhay na yung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa iyo, personal. Yeah, that's at right, brother. siyempre, ikaw ay nakinabang ng higit sa salita ng Diyos na siyang iyong ninamnam sa iyong buhay at pinanghawakan
bilang isang ama ng tahanan Yes. na kung saan ay masasabi mo, Brother Rudy, na hindi ka nagkamali sa iyong desisyon That's right, na that's right. ikaw ay namuhay ng Yeah. ayon sa salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, lalong-lalo na po sa atin mga tatay, po, na tayo po ay minsan nade-defocus na po sa ating buhay. That's it, Po, that's it. naglalaban po yung spiritual at physical na ating pangangailangan. Sakto. At nakikita namin po natin na talagang bihira po sa mga tatay ang nag-i-involve sa gawain ng Panginoon o gumagawa ng tama Yan. dahil sa kakulangan sa kaalaman sa salita ng Yun, Diyos. amen. At higit sa lahat, kakulangan sa karanasan. Alam niyo po mga kapatid, ang salita ng Diyos po ay nagpapatotoo na ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. Yan. Na Yan, hindi yan. po dapat natin na baliwalain ito at dapat ito po yung ating sandigan sa ating buhay na hindi po tayo basta-basta magkaroon ng pag-aalinlangan na kung saan dapat natin may enjoy yung ating buhay, lalong-lalo na po sa atin mga ama ng tahanan. Hindi po tayo binigyan ng Diyos ng pamilya upang pahirapan tayo. Yun. Ano po? That's right, amen. May layunin ang Diyos kung bakit pinagkatiwalaan tayo ng pamilya. Alam niyo po, yung magkaroon ka lamang ng anak ay isang malaking pagpapala na, mga Amen. kapatid. Amen. Kaya sa atin, hindi sa ating mga tatay, hindi po dapat maging pabigat yung ating mga anak sa atin. Titignan niyo po. Yeah. Isang katotohanan, Brother Rudy. Come on. Hindi po lahat ng mag-asawa ay pinagkatiwalaan ng anak. Tama ka dyan, brother. Nakikita mo ba yon? Oo, oo. Bagamat marami pong may kakayanan na pinansyal, material, may kakayanan sila. Pero ang katanungan, bakit hindi sila pinagkatiwalaan ng Diyos, ng anak? Kaya tayo, mga kapwa ko ama ng tahanan, yung magkaroon po tayo ng asawa, ay blessing na po yan. Kasi sabi nga ng salita ng Diyos that's na, right. it is not good for a man to be alone. No, hindi po maganda sa isang lalaki na nagsosolo. Kaya nga po, binigyan niya ng katuwang asawa. At yung mabigyan ka ng asawa, ay blessing na yan. Yeah, amen. Yung maligtas lamang tayo, makakilala tayo sa Diyos. That's right. At napakinggan naman natin kung ano po ang patotoo ni Sir Rudy nung wala pa po siyang pagkakilala sa ating Panginoon. Lalong-lalo na, kaarawan niya ngayon. At sigurado na. talagang, ang bawat isa naman po sa atin ay nagkaroon na ng karanasan nung wala pa tayong salita ng Diyos na pinanghahawakan. Na tayo po ay lumalakad sa kadiliman, sa kasalanan. Yun. Wala po sa atin ang liwanag ng salita ng Diyos. That's right, Kung brother. kaya mga kapatid, napapapalad po natin na nakakilala tayo sa Diyos at naging miyembro tayo ng pamilya ng Diyos. Amen. At pinangakuan tayo ng Diyos na hindi tayo iiwan. Yun. I will not leave thee nor forsake thee. Hindi po tayo That's pababayaan ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, yung magkaroon po tayo ng pamilya, mga kapwa ko ama ng tahanan, blessing na po yan. Yung magkaroon ka ng anak, pagpapala na yan sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga, hindi po dapat tayo nakatuon doon sa mga bagay na temporal, kundi yaman lamang na tayo ay napabilang na sa pamilya ng Diyos. Dapat ang salita ng Diyos ang dapat nating panghawakan at maging ilaw ng ating ilawan ng ating mga paa at liwanag ng ating landas upang hindi po tayo maapektuhan dito po sa ibabaw ng lupang ito na kung saan tayo po ay estranghero lamang dito. Kaya kung tayo isang matalinong tao, bakit tayo magpo-focus sa bagay na temporal? Isipin po natin, saan po, kung ikaw ay isang matalinong tao, mga kapatid, yaman din lang na napabilang na tayo sa pamilya ng Diyos, ay dapat magkaroon tayo ng karunungan, kaalaman, patungkol sa salita ng Diyos. At yun po yung dapat natin panghawakan. Saan po dapat tayo magfo-focus? Doon po sa temporal na bagay o sa eternal na bagay? Yan. Yung pangkasalukuyan po nating mga pinagkakaabalahan dito, mga kapatid, sa ibabaw ng lupang ito, temporary lang yan. At alam niyo po,
kung ating bibigyan ng liwanag ang salita ng Diyos, yan po ay pag-aari ng Diyos. Ang Ama natin ang siyang may-ari ng lahat ng bagay na ating tinatangkilik dito, mga kapatid. And Amen. even yung buhay natin ay sa Diyos. Kaya nga sabi nga po rito ng Biblia, ano po? Sabi po ng Bible dito sa Matthew chapter 4 verse 4. Ano po? Amen. Tiga, sa Matthew 4 chapter 4 verse 4. Sabi rito, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, Oh, amen. but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ano po? Ang sabi po ng Bible na ang tao lang daw po ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Ano po? So makikita mo, mga kapatid, na tayo mga tao ay mayroon po tayong dalawang being. Ano po? Yung ating physical being and spiritual being. Ano po? So yung dalawang being na yan, mga kapatid, ay dapat po natin ito mapakain. Ano po? Kasi kapag hindi natin ito mapakain, ay talagang magiging malnourished po ito. Katulad lamang po sa atin, ilang beses po tayong kumakain sa loob ng isang araw. Ano po? 3 beses. Kain pa lang yun. Wala pa yung mga merienda. Ano po? Wala pa yung mga merienda. At wala pa rin yung mga chichirya dyan. Ano po? So, yun, ganun po natin pinapangalagaan ang ating katawang physical. Na kung saan itong katawang physical po na ito, temporal lang din po ito, mga kapatid. Amen. Temporal lang. Itong ating dinadamitan, itong ating pinapaliguan, itong ating pinapacheck up kapag may karamdaman, may hangganan ito, mga kapatid. Na kung saan tayo, mga kapatid, ay nakatuon dito sa temporal na bagay. Ano po? Sa temporal na bagay po tayo nakatuon, na alalang-alala po tayo sa ating physical na anyo. Pag meron tayong dungis o may mga karumihan o karamdaman na ating nararanasan, mga kapatid. So, makikita nyo, mga kapatid, kung tayo po ay bubuksan lang na po natin ang ating kaisipan sa liwanag ng salita ng Diyos na hindi po dapat lang tayo nabubuhay sa tinapay. Kaya, mga kapatid, kaya yung mga kapwa ko ama ng tahanan, walang panahon sa pagsisimba. Walang panahon sa pagdadalo, lalong-lalo na, Brother Rudy, nalalapit na yung ating Men for Christ. Yan. Kumbaga, walang excitement na lumago sa pananampalataya at wala nang excitement na lalo pang makilala ang Diyos sa ating buhay. Yan. Ano po, kaya nga, minsan binabigyan po natin ito ng baliwala. Ano po, kumbaga, hindi po ito priority. Kasi marami po tayong excuses. Kasi marami po tayong mga pangamba sa buhay na kung saan hindi po natin pinangahawakan ang kanyang salita na siya nagbibigay ng buhay. Ano po, kaya nga napaganda rito na hindi lamang po tayo nakatuon doon po sa physical nating anyo, yung pangangailangan ng ating physical na pangangailangan. Hindi po tayo dapat laging nakatuon doon. Kasi yung ating mga pangangailangan physical ay pag-aari din naman ng Diyos yan, mga kapatid. Hindi po natin dapat pagtuunan ng pansin dahil mas may higit pang importante sa ating buhay, mga kapatid, which is yung ating spiritual being. Ano po? Yung ating kaluluwa. Ano po yung ating kaluluwa? Maraming mga tao, mga kapatid, na malulusog physically. Maganda ang katawan, mahubog, tingin natin malusog. Macho, at kung tumindig, talagang akala mo, talagang matikas, walang, perfect. Sabihin natin, perfect. Makikita natin, talagang, nasa kanya na talaga yung kaanyuan ng isang lalaki. Pero, makikita, tanungin natin, mga kapatid, kumusta naman kaya yung kanyang kaluluwa? Kumusta naman kaya ang kanyang kaluluwa? Yung kanyang kaluluwa, yung kanyang tunay na pagkatao, ano naman kaya ang kanyang kalagayan? At yun po yung kagandahan po rito ng salita ng Diyos na sinasabi po rito sa Matthew 4 verse 4 na sinasabi po rito na
men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God, which is the Bible, which is the Word of God. This is, hawak-hawak na po natin mga kapatid, ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, bilang mga ama ng tahanan, dapat po timbangin natin. Tignan natin, pag-aralan natin, saan po ba tayo dapat mag-focus. Ano po, hindi ko naman po sinasabi na hindi na kinakailangan natin maghanap buhay. Hindi po yun ang sinasabi ko. Hindi rin po kinakailangan na magtrabaho, pero ang gusto ko pong ipabot po sa inyo, na wag po natin gagamitin lamang ang ating oras para sa ating physical na pangangailangan. Kumustahin naman natin kaya yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Ano po sa harapan ng Diyos? Gaano natin pinahahalagahan ang salita ng Diyos sa ating buhay. At meron pang verse dito sa Bible na magpapatutuo sa dito sa Matthew 4 verse 4. Ano po? Sabi Sige, nito, sige, tignan brother. natin sa Pakibasa mo. John chapter 6 verse 35, no? Sabi John rito. 6:35. John 6:35. Ito, and Jesus said unto them, I am the bread of life. Okay, tama. Kita mo? Sige. Mga kapatid, sabi rito, he that cometh to me shall never hunger, no? And he that believeth on me shall never thirst, mga kapatid. Ito po, red letter ito po, mga kapatid, sa ating Biblia, ano po, na ang Panginoong Diyos mismo, ang siyang nagsasabi po sa atin, na siya po yung tinapay ng buhay. Yun. Mga kapatid, kaya nga, anuman ang ating mga pangangailangan sa buhay, mga kapatid, pag-aari yan ng Diyos. Pag-aari yan ng Diyos at nasa kamay na yan ng Diyos. At yan po, mga kapatid, ay ibibigay na lamang ng Diyos yung ating pangangailangan. Ano po, dahil hindi po kung makikita po natin ang nature ng God, ng ating Panginoon Diyos, alam niya ang lahat ng bagay. Ang ating mga pangangailangan, alam niya. No? Kaya nga mga kapatid, na sinasabi rito, I am, sabi ni Jesus, sabi ng ating Panginoong Jesus, sabi rito, ako ang tinapay ng buhay. No? At sino man ang siyang patutungo sa akin ay hindi magugutom. Ano po? Kaya nga, mga kapatid, yun po dapat ang ating panghawakan. Kasi ang Panginoong Diyos ay hindi nagsisinungaling, mga kapatid. Totoo ang pangako ng Diyos kapag tayo ay namuhay ayon sa kanyang salita. At alam niyo, mga kapatid, napakaganda ng yung ating kalagayan na ngayon na tayo po'y nakakilala sa ating Panginoon, na hindi na po tayo gaano naapektuhan ng sanglibutan. Mga kapatid, hindi po tayo nakikipaglaban o nakikipagkompetensya sa mga temporal na bagay, mga kapatid. Kundi dapat, bilang mga anak ng Diyos, ay dapat makipagkompetensya tayo kung paano natin makikilala ang tunay nating sinasamba sa ating buhay. No? Yung ating Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Kaya nga, napakapalad natin, mga kapatid, na may salita ng Diyos tayo. Ako, mga kapatid, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon na ako po ay naligtas. At ako ay nakakilala sa Diyos. That's at right. in-enjoy ko ang salita ng Diyos, mga kapatid. At kumbaga, may mga pagsubok, may mga problema na na-encounter sa buhay. Pero, mga kapatid, lahat yan ay temporal. Lahat yan ay temporal. Pero, makikita nyo, mga kapatid, na habang tayo ay naglalakbay dito sa ibabaw ng lupang ito, nakasama natin ang ating Panginoong Diyos at pinangahawakan natin ang kanyang salita, mga kapatid, walang bagay na mahirap. Lahat yan magiging magaan. Kasi sabi nga ng Panginoon, come unto me, all ye that have Heavily laden. and I will give you rest. Ano po?
At sabi, kung ang bagay ay imposible sa tao, sa Diyos walang imposible, mga kapatid. Yan ay kanyang mga salita. No? Kahit sabi rito, He that cometh unto me shall never hunger. Pahihintulutan kaya ng Diyos ang kanyang anak na magugutom kung siya ay lumalakad sa salita ng Diyos at namumuhay ayon sa pangako ng Diyos, mga kapatid. Sa palagay ko, hindi. Hindi tayo pababayaan na That's right, brother. magugutom tayo habang tayo'y nabubuhay dito sa ibabaw ng lupang ito. Balikan po natin yung mga buhay ng Israelita. Ano po? Yung laging ipinapangaral sa atin ng ating mahal na pastor. Nung sila'y nabuhay sa disyerto, ano po? Pinabayaan ba sila ng Diyos? Hindi. Di ba? That's right. Hanggang sa nakapunta sila sa promised land, hindi sila pinabayaan ng Panginoon Diyos. Kasi mga anak sila, mga tao sila ng Diyos. Tayo kaya, ng mga napabilang na rin sa pamilya ng Diyos, pababayaan kaya tayo ng Diyos na magugutom? Kaya mga kapwa ko, ama ng tahanan, balansehin, tignan po natin kung ano ang priority natin sa ating buhay. Nakafocus lang po ba tayo sa mga temporal na bagay? O kinakailangan natin mas fokusan yung ating spiritual na pangangailangan na walang iba kundi ang salita ng Diyos. At sabi rito, He that believeth on me. Sabi rito, sa John 6:35, sabi rito, dinuktukan niya pa, He that believeth on me shall never thirst. Hindi ka mauuhaw. Alam mo mga kapatid, hindi ka na magugutom, hindi ka pa mauuhaw kapag pinahintulutan mo ang salita ng Diyos na maghari sa ating buhay at sa buhay ng ating pamilya. Sir Rudy, magaganda yung mga comment natin. Magbasa tayo ng mga comment. Napansin ko nga, brother, ang daming comment, pati si Brother Cesar, dami niyang comment na pakibaba mga... po, oo. pakibaba. Pakita. Yan. Yun, Asan na ba? yan. Ayan natin Yun. naman. Sabi ni Brother Cesar, that's right, kaya mapalad ang mga tao na anak ng may simbahan at may tamang pastor na nagtuturo ng salita ng Diyos na ating napapakinggan. Thank you very much po sa Panginoon na meron po tayong tamang simbahan at tamang pastor na itinilaga para tayo ay turuan ng salita ng Diyos para mag-grow ang ating pananampalataya. Yun ang sabi ni Brother Cesar. Alam mo bro, kanina habang pinakikinggan kita, nakita ko nung ginamit mo yung Matthew chapter 4 verse number 4. Yeah. Alam mo, nakita ko, sabi ko, doon pa lang sa talata na yan that men shall not live by bread alone. Alam ng Diyos na hindi sapat yung tinapay lang Yeah. yung pagkaing physical. Yeah. Kung gaano ka essential, brother, yung tinapay o pagkaing physical. Pero sabi, hindi talaga sasapat yon. Yeah. Hindi talaga. Kaya nga, men shall not live by bread alone, but in every word that proceedeth out of the mouth of God. Kung gaano ka-essential yung pagkaing pisikal, essential din po, higit na mas essential ang pagkaing espiritual. Yeah. Yan yung sabi ko nga, meron bang nakakaalam ng buhay natin na higit na alam ng tao yung pangangailangan natin? Yeah. Wala nang ibang mas mahigit na makakaalam kundi ang Brother Diyos. Rudy, kung Diba? talagang bubuksan lang natin ang ating kaisipan, no? Oh. Ano mang sustansya ng ating kinakain, mga Yun, kapatid? oo. May hangganan yan. Totoo yan. May hangganan yan. Masarap man o hindi Oh, masarap gano, ang ating oh. kinakain. Laging iisa lamang ang patutunguhan niya, mga kapatid. Yan. No? At walang satisfaction. Yun. Tayo, personally, Oh, tayo. that's right. Walang satisfaction ang ating katawang pisikal. Yeah. Sa mga pagkain na ating kinakain. Oo. Sabihin natin, Tama mga ka dyan, kapatid, brother. napakakasasarap man ang ating hindi, maghahanap pa rin tayo ng mas masarap at mas masarap pa rin. At makikita nyo, mga kapatid, at the end of the day, anumang sarap ng iyong kinakain, magkakasakit ka pa rin eh. Tama. Magkakasakit ka pa rin. Pero Walang taong hindi nagkasakit, mga kapatid. At yan yung pamamaraan ng Diyos na kunin yung ating atensyon na
tayo nakafocus na dun sa mga material na bagay. Nakafocus dito sa ating physical na bagay. Pero nakakalimutan natin ng Diyos. Nakakalimutan natin ang Diyos hanggang sa minsan papahigayin tayo. Sabi nga ng ating mahal na pastor, kapag mahal ang iyong mga kinakain, mahal din ang iyong sakit. No, kita mo? Di ba? Totoo. Match na kita mo. Tabla lang. Kita mo yung mga mayayaman, ano? Yung sabihin, mayayaman kuno. Alam niyo po, hindi po dapat tayo mainggit sa mga tao na nagsasabing may kakayanan dito sa ibabaw ng lupang ito. Panglupa lang yan, mga kapatid. Dapat mas magkaroon tayo ng pananabik at kasiyahan na magkaroon po tayo ng yaman, eternal. Ano po? At mga kapatid, may hangganan lahat ng dito sa ibabaw ng lupang ito. Kaya nga, yung ating pinagtutuunan ng panahon, mga kapatid, yung ating pagsusumikap, talagang makita natin para makakuha lang ng pera, mga kapatid, makahawak lang ng malaking pera, at makaipon lamang ng malaking pera. Mga kapatid, aanuhin mo ang malaking pera kung wala ka namang salita ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kaliwanagan at peace of mind, mga kapatid. Kaya nga ba, sabi nga, men shall not live by bread alone, but in every word that proceeded out of the mouth of God. Hanapin mo lagi sa salita ng Diyos kung saan dyan yung pinagtutuunan ng panahon, mga kapatid. Meron bang talata sa Biblia na maari mong panghawakan upang ipagpalit mo yung pangangailangang eternal kaysa sa pangangailangang physical, mga kapwa ko ama ng tahanan? Alam niyo po, minsan talagang nagkakaroon lang po tayo ng kakulangan sa pagkakilala sa Diyos natin. At kakulangan din po sa salita ng Diyos. Dahil kaya tayo nagkakaroon ng kadiliman ng pamumuhay. Namumuhay tayo ng hindi maliwanag sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Kasi wala po tayong pinanghahawakan na salita ng Diyos, mga kapatid. Ano po, ang buhay natin, kanino ba ang buhay natin? Sa atin ba? Tayo ba ay namumuhay dito sa ibabaw ng lupang ito dahil sa supplement na ating iniinom? O dahil sa masasarap na pagkain na ating iniinom? Mga kapatid, hindi po natin pag-aari. Biyaya lang ng Diyos na tayo ay nabubuhay. Amen. Mga kapatid. Kaya nga, dapat, katulad nga sinasabi ni Brother Rudy kanina, na dapat mag-focus tayo. Mag-focus tayo sa salita ng Diyos na kung saan yun po yung ating kailangan, mga kapatid, na panghawakan upang sa ganon ay mapatunayan po natin yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. At hindi po tayo matutulad sa katulad ni Brother Rudy. Kaarawan ni Brother Rudy to, no? Hindi sa maganda ang pangangatawan ni Brother Rudy at lagi siya nag-exercise, kumakain siya ng mga masusustansyang pagkain at parang given na sa kanya na siya ay mabubuhay ng mas matagal. Ano po? Alam niyo po, mga kapatid, kung wala po tayong salita ng Diyos, mga kapatid, ay maaring yan ang ating pananaw. Na kumbaga, automatic na sa atin na kapag natulog tayo ng gabi, ay magigising ng umaga. Ano po? Kung hindi po natin makikita yan, mga kapatid, sa liwanag ng salita ng Diyos, at hindi natin ma-appreciate ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid, malilin lang po tayo. Brother Rudy, sige. Ang dami pang ano. Ang dami. Ito si Ate Melody Alarba may sinabi. Yan, sige. Sabi niya rito, Amen, sir. Nagpapasalamat din po ako nakakilala si Sir Alex ng salita ng Diyos. Amen. Naging maayos ang family. Kung wala ang Word of God, anong family meron kami? Yeah. Ayan, Tama. Talagang andoon yung pagtitiwala at talagang Sir Jeffrey, tino ba? Jeffrey. Sige, basahin natin. Ayan. Ayan, sabi ni Sir Jeffrey Unsat,
Amen, sir. That's right. Kung magtiwala tayo sa yaman natin, tayo ay mapapahamak. Kaya tama, ito pa. Amen. Kay Brother Cesar, hindi pwedeng baluktutin o baliin ang salita ng Diyos dahil mismo yan ay galing sa Diyos. Yeah. Daming comment Tama, Oh. Ayan pa. Yeah. Amen. Ano na? Okay. Kaya nga po, at least nakikita natin sa ating mga viewers talaga na talagang napakahalaga ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya unahin natin ang salita ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Kasi sabi nga ng Bible sa John chapter 1 verse 1. Sabi rito, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Pambira. Kala mo, "And the Word was made flesh, and dwell among us." Sabi rito, mga kapatid, kaya napakaganda talaga na panghawakan natin ang salita ng Diyos. Sa mga kapwa ko ama ng tahanan, ano po? Lagi pong ipinapangaral sa atin ng ating mahal na pastor ang salita ng Diyos. At gaano po natin tinitake ang salita ng Diyos na ating napapakinggan. Gaano po natin isinasapamuhay yung salita ng Diyos sa ating buhay. At yun po dapat ang ating pagtuunan ng pansin, mga kapatid. That's right. At pagtuunan natin ng pansin yung salita ng Diyos kasi yun po yung magiging gabay ng ating buhay. Ano po? Na hindi po tayo lumakad na may parang, alam mo ba yung lumalakad ka na yung nag-aalinlangan ka? Hindi ka makalakad na talagang very, kumbaga, Comfortable, tiwalang-tiwala ka. Ganun po dapat ang ating pamumuhay, mga kapatid. Kung pangahawakan lang natin ang kanyang salita, ay talagang wala po tayong pag-aalinlangan dito sa ibabaw ng lupang ito. At hindi po dapat tayo mainggit sa mga tao na walang Diyos sa kanilang pamilya. At maganda po na lahat ng ating napapakinggan, mga kapatid, ay may sa pamuhay natin, lalong-lalo na sa ating personal na buhay. Ano po? At saka sa buhay ng ating pamilya. Ano po? Marami po, napakataas ng ating theology. Ano po? Napakataas ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos sa ating simbahan, mga kapatid. Pag nangaral ang ating mahal na pastor, napakataas ng theology natin. Napakataas ng pag-aaral natin. Ano po? Kaya nga, dapat namnamin natin ang mga salita ng Diyos na ating napapakinggan. Ano po? At sabi nga rin ng Bible sa Romans 10, verse 17, sabi rito, "So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." No? Ang ating pananampalataya daw po ay nagmumula sa pakikinig. Pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, kung gaano katibay tayo sa ating pamumuhay dito sa ibabaw ng lupang ito, makukuha natin yan sa salita ng Diyos na hindi po tayo malilinlang, no? Hindi po tayo malilinlang ng mga alok ng mga makamundong bagay. Ano po, kaya kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, namnamin natin ito ng maayos, no? At ipamuhay natin ito, mga kapatid. No, katulad nga ng nabanggit ko kanina, no po? Meron po tayong nalalapit na Men for Christ. No po? Ilang araw na lang yan, Rudy. Brother Rudy. Sa ano na yan? Sa Martes na yan. Martes na yan, mga kapatid. So, makikita nyo, mga kapatid, mayroon ba tayo, no? Ito po yung katanungan ko. Meron po ba tayong plano na makasama sa Men for Christ? No po? Alam niyo po, napakaganda ng usapin po na ibibigay sa atin ng ating mahal na pastor. At minsan lamang ito sa isang taon, Brother Rudy. Oh, yeah. Minsan lamang sa isang taon ito. Kaya nga, sa mga kapwa ko,
sa kapwa ko ama ng tahanan, ay wag po dapat natin baliwalain ito, no? Bigyan po natin ito ng halaga sa ating buhay kasi yung ating matututunan sa pagtitipong ito, mga kapatid, ay ating may apply unang-una sa ating sarili at sa ating pamilya, no? Sa ating pamilya upang yung ating mga anak ay lumakad din ng ayon sa ating pananampalataya. Kaya nga napakaganda na yung ating mapapakinggan sa Men for Christ ay yun yung magpapatibay ng ating pananampalataya at magpapatibay ng ating pamilya. Yun po yung napakaganda. Brother Rudy. So, doon pa lang mga kapatid, sana nakita po ninyo na kung gaano kahalaga po yung meron tayo na salita ng Diyos. At lagi nga namin binabanggit natin dito na kung meron mang magandang magiging batayan, yan na po ay ang salita ng Diyos. At kung meron man, sabi ko nga kanina, na kung meron mang isang persona na nakakaalam ng ating pangangailangan sa buong pagkatao natin, ay wala nang iba yan, kundi ang Diyos na lumikha sa atin. Nung sinabi niya na men shall not live by bread alone, hindi lang sa tinapay, kundi alam niya, kailangan din natin ng salita ng Diyos. Amen. Na siyang talagang kukumpleto sa atin. Yun ang kukumpleto. Kaya nga yung sinabi kanina ni Brother Noel sa John chapter 6 verse 35 that Jesus is the bread of life ay totoo naman. Mga kapatid, ang sino mang na kay Kristo, lumapit sa Panginoong Jesucristo, hindi magugutom, hindi nauuhaw. Bakit kamo? Kasi si Kristo ang kakumpletuhan ng buhay natin. Amen. Nakukumpleto talaga tayo. Wala na tayong hahanapin pa kapag meron tayong Kristo sa puso. Yun. At ngayon, yung sinasabi ni Brother Noel na sa darating na August 18, yung men conference po natin, sigurado po yan. Hinanda po yan para mas lalo pa tayong matuto. Word of God na naman yan. Ikatitibay natin, ikaaayos natin. Kung dadalo tayo at gagamitin natin para sa pamilya natin, siguradong pakikinabangan po ng pamilya natin. Yeah. At ako'y naniniwala, mga kapatid, sa akin, sa personal na testimony ko. Katulad ngayon, kaarawan ko, kung hindi po ako naligtas at kung hindi ko po tinanggap yung salita ng Diyos na pinangahawakan ko ngayon, baka ngayon, mga kapatid, yung aking pamamaraan ng celebration ay ganun pa rin noon. Yeah. Pero tingnan nyo po kung paano binago. Ang dulot po, tulad ng sabi ko kanina, katotohanan. Tunay na kasiyahan ang daladala ng katotohanan, mga kapatid. At tingnan ninyo, binago tayo ng Panginoon, pinalitan ng Panginoon yung celebration ng makamundong celebration ko, kundi nakontento ako, mga kapatid, nakontento ako sa salita ng Diyos at pinangawakan ko. Kaya, eto na tayo ngayon. Kita ninyo, pa-host-host tayo ngayon. No? Kita nyo, no? Kung hindi tayo tumanggap ng salita ng Diyos, ay talaga hubog na tayo ngayon. Tama. Pero yun ang patunay, mga kapatid, na meron talagang magagawa ang salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. Yeah. Ngayon, nabanggit ko rin kanina, na bakit kailangan na yung tatay muna? Kasi tayo yung tayo yung leader. At kung masusubukan natin at tapos dadalhin natin sa ating pamilya, ay talagang lalakad din sila. Ayos din yan. Yeah. Lalakad yan ayon sa nais ng Panginoon. Amen. Kaya nga gawin nating ilawan ang salita ng Diyos sa ating mga paa at tanglaw ng ating landas. Brother Rudy, maganda yung mga comment ni Sir Cesar at saka Sir Andy. Oo, basahin ko. Thank you very much po, Sir Rudy and Sir Noel, for the great topic this afternoon. God bless you all and have a wonderful day ahead. Sabi ni Brother Cesar. Wow. Ito naman sabi ni Brother Andy. Kagaya po ng sinabi ni Sir Noel earlier, hindi naman po masama na tayo ay magtrabaho para sa ating pamilya. What we are really missing is we failed to appropriately rightly the word of God and wisdom of God.
That's why we got stuck most of our time in grinding daily for our physical being. We have to ask God for wisdom on how to build the right system and structure. Yan. At Tama. totoo naman po yung sinasabi ni Sir Andy, ano po? Minsan kasi naka-focus lamang po tayo sa mga pangangailangan pisikal natin at ng pamilya natin. Kaya nga po, hindi po tayo, wala po tayong appetite, no? Wala po tayong appetite sa pagtitipon ng Diyos, na to. Wala po tayong appetite sa nalalapit nating Men for Christ. It's because naka-stuck na po tayo doon sa pangangailangan natin physical. Pero alam niyo po ba kung titignan natin kung ano ang mas mahalagang pangangailangan natin, mga kapatid, ay makikita natin na yan ay mas higit pang kailangan natin yung spiritual natin na mapapakinggan na salita ng Diyos sa ating buhay. Ano po, mga kapatid? Kaya nga, sabi nga ni Sir... Alam mo bro, nakakapansin ko, mostly, kapag ang tao in-invite mo sa handaan, ang talagang pakay nila yung hinanda. Totoo yan. At hindi ka hirap. No? Realidad yan, mga kapatid. Physical na ito, mga paano kapatid. Katulad yan, birthday mo ngayon. Subukan mo, mag-invite ka sa kapitbahay mo. At ikaw ay nagluto. Tingnan mo. Imposible kung wala ka makukuhang bisita. Meron at meron yan. Mambihira. Realidad yan, mga kapatid. Kaya nga, makikita natin dito talaga na ang tao ay baka nakafocus sa temporal na bagay. Pero material na bagay. No? Mga nakafocus sila sa kanilang physical needs. No? Mag-imbita ka sa outing. Makita mo, Brother Rudy, sabihin mo, mag-outing tayo sa ganitong ano. Sabi, kahit magkano pa ang contribution yan. Birthday ko, swimming tayo. Swimming tayo. Pambira, kahit umuulan, sama yan. Ay, sasama yan. Kahit may halaga pa yan. Baka Pero sabihin na, pagka sinabi, simba tayo. simba tayo. Yun. Pa-birthday mo sa akin, magsimba ka. Tignan natin kung ano ang dating. No? Parang tayo rin, mga kapatid, na nakakilala na sa Panginoon. No? Napakahirap sa buhay natin kapag hindi pa tayo nakawala sa ganyang kalagayan na naka-stuck po tayo. Sabi nga ni Sir Andy, na naka-stuck po tayo sa paggigiit, no? Sa pagtatrabaho ng ating pisikal na pangangailangan. No? Na hindi po natin nabibigyan ng priority yung spiritual needs natin. Itong Men for Christ, mga kapatid, no po? Itong Men for Christ ay minsan lamang sa isang taon. At sana maunawaan natin, mga kapatid, na bakit men? Di ba? Naisip niyo ba yan, Brother Rudy? Bakit Men for Christ? Bakit yun ang naisip ni Pastor? Bakit hindi Women for Christ? Brother Rudy, bakit Men for Christ? Kasi alam ni Pastor na kapag ang leader ng tahanan ay lumakad ayon sa pananampalataya at sa salita ng Diyos, ang kanyang pamilya ay susunod na lamang yan. Bakit? Kasi tayo yung leader. No? Tayo yung binigyan ng Diyos ng responsibilidad na hindi lamang buhayin ang ating pamilya sa pamamagitan ng mga espiritual na pangangailangan, kundi higit bubuhayin natin ang ating pamilya ayon sa salita ng Diyos sa espiritual na pangangailangan ng ating pamilya. Kaya nga kapag tayo mga anak na mga ama ng tahanan ay magkaroon ng maayos at magandang relasyon sa Diyos, ang ating pamilya susunod na lamang yan. Susunod na lamang yan. At kung hindi po natin yan bibigyan ng halaga, itong pagtitipon na ito, mga kapatid, umattend ka o hindi, lilipas yan, mga kapatid. Pero, yung matututunan mo sa pagtitipon na yan, hindi mo yan matutunan kung hindi mo yan mapapakinggan. Ano po? Kung hindi mo yan mapapakinggan sa pagtitipon na yan. Kaya nga, sabi ng Bible so then faith cometh by hearing, and the hearing by the word of God. Ipapahayag dyan, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Kaya wag po natin ito baliwalain. Yung Men for Christ
ay napakahalaga sa atin, mga tatay. Bigyan po natin ito ng importansya. Kaya nga, sabi na ni Sir Andy, we have to ask God for wisdom on how to build the right system and structure in our family. Ano po? Yeah. Ano pa ganda na kasama natin ang Diyos? Ano po? Tatandaan natin, ang Diyos ang siyang nagtatag ng pamilya. Hindi ikaw ang nagtatag ng iyong pamilya. Diyos ang nagtatag, mga kapatid. Kaya nga, dapat kasamahin natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na siyang magpapatibay ng ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, sabi nga ng Bible, call unto me. Sabi ng ating na salita ng Diyos, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Di ba? Marami po tayong mga bagay na hindi nalalaman. At yan po ay malalaman natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung kakasamahin natin ang Diyos sa ating buhay. Brother Rudy. Alright, mga kapatid, sabi nga, malamig ang panahon pero ang oras din ay tumatakbo. Amen? So, ngayon ay magpapaalam muna kami sa inyo, pansamantala. Amen. Ay, pansamantala. Pero sa mga darating na Bernes uli, magkita-kita po uli tayo dito sa ating programa. Yeah. Alright? Ito At ating ipagpapatuloy ulit. ang usaping ito. Ang Yeah. usapin. Yeah. Kaya nga, napakaganda na kapag salita ng Diyos ang siya pinag-uusapan natin, ang gandang pag-usapan, mga kapatid, kasi ito po ang kailangan natin. Ano? Kapag, kasabihan nga po, ang ating mahal na pastor, if we are spiritually right, everything will be right. Ano po? Kapag maayos po tayo, maayos ang ating espiritu, lahat yan magiging maayos. Bakit? Yes. Kasama natin ang Diyos. Amen. No, yun ang kagandahan yan, mga kapatid. Hindi po, madali po tayo mapagod. Physically, madali tayo mapagod. Pero kapag excited po tayo, nakasama natin ang ating Panginoon Diyos sa ating pamumuhay, masaya at walang kapaguran. Yan. Ano po, mga kapatid? So, kami po na ngayon ay pansamantala magpapaalam na, masusugid dating taga-subaybay at salamat sa Panginoon na tayo ay nakapag-aral ng kanyang salita na kung saan sa mga tatay ay talaga natin na bigyan natin ng halaga ang salita ng Diyos Yeah. sa ating buhay upang ating maitaguyod yung ating pamilya na may kasiyahan at may kagalakan na kapiling natin ang ating Panginoon Diyos. At yung darating na Men for Christ, mga kapwa ko amanantanan, huwag po kayong liliban. Ano po? Siguraduhin po natin na tayo ay makakasama sa pagtitipon na yan dahil yan po yung kakailanganin natin sa ating pamilya. Paano natin mapatakbo ang ating pamilya at makakatulong po ang pagtitipon na ito. So ako po si Brother Noel. At ako ang inyong kapatid, si Brother Rudy. At kami po ngayon ay magpansamantalang magpapaalam na sa ngalan ng ating mahal na pastor, Pastor Hill Laurena, ay tayo po ay magkikita-kita sa darating na sa darating na Biyernes. So muli, lagi po naming sinasabi po sa inyo ng To God be all the glory. Maraming salamat at sa susunod na Biyernes ay magkikita-kita tayo. God bless us all.